Narito po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-12 ng Setyembre taong 2025. Ang minomonitor nating low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao ay bahagyang lumapit sa ating kalupaan. Nagdudulot ito ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa malalakas na pag-ulan na maaaring idulot nito. Huling namata ng LPA sa layong 468 kilometro silangan ng Surigao del Norte at inaasahan na mas lalapit pa ito sa mga susunod na oras, posibleng mamayang hapon at gabi. Malapit na ito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao na magdudulot ng maulap na papawirin at katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Nararamdaman na ito ng ating mga kababayan, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, sa silangang bahagi ng Luzon, easterlies naman ang nakakaapekto na nagdudulot din ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na pagsapit ng hapon at gabi, kasama ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan lalo na sa Quezon Province at Bicol Region. Para sa mga kababayan natin na nais malaman kung ito ba'y maglalandfall at kung saan posibleng dumaan ang sentro ng LPA o maging ganap na bagyo, narito ang aming pagtaya sa posibleng daanan ng bagong LPA na nabuo sa silangang bahagi ng ating bansa. Makikita natin ang kasalukuyang lagay ng panahon at ang posibleng daanan nito base sa nakalipas na mga oras o araw. Kapansin-pansin ang lawak nito base sa latest satellite image. Habang papalapit ito sa Eastern Visayas, magdadala ito ng mga thunderstorms na magdudulot ng pag-ulan. Apektado pa rin ang silangang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, at Agusan del Sur na magdudulot ng mga pag-ulan at maulap na papawirin. Sa mga kalapit na lugar, asahan din ng mga pabugso-bagsong pag-ulan. Posible itong dumaan o maglandfall sa Samar Region, kung saan hagip nito ang Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Quezon Province, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Ang LPA o posibleng bagyo ay dadaan sa mga nasabing lugar at ang cone of probability nito ay hagip ang mga kalapit na lugar na asahan ng maulap na papawirin at mga pag-ulan. Base po yan sa aming pagtaya na posibleng daanan bago makatawid ng ating bansa at bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan kumikilos ito pakanluran Hilaga. Base sa bagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, pagsapit ng ika-10 ng Setyembre hanggang 16, may tatawid sa atin sa gitna ng ating bansa na kasalukuyan na nating minomonitor. Samantala, habang patawid naman itong LPA na ating minomonitor pakanluran, may senaryo na may kasunod itong bagong LPA o masamang panahon na maaaring pumasok sa paglabas nitong LPA na ating minomonitor. Kaya lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa mga ganitong senaryo na may mga nabubuo na masamang panahon na dapat malaman upang makapaghanda ng maaga at makaiwas sa malubhang epekto. Pagsapit naman ng ika-17 ng Setyembre hanggang 23, may panibagong senaryo muli na makikita natin sa tropical cyclone threat potential habang nasa kanluran bahagi na ng ating bansa ang ating minomonitor, may posibleng LPA na mabuo sa silangang bahagi ng ating bansa. Base po yan sa inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential sa buwan ng Setyembre. Sana naihatid namin ng maayos ang pagbalita. Dahil dito, nabuo na ang senaryo na ang LPA na ating minomonitor ay mataas ang tsansa na tumawid sa ating kalupaan. Kaya ating pinaghahanda ang ating mga kababayan sa pagtawid ng bagong LPA na mas mataas ang tsansa maging bagyo kapag ito ay nasa kanluran bahagi ng ating bansa. Kung pagbabasehan natin ang climatological track sa buwan ng Setyembre, makikita natin na may mga tatawid na LPA o bagyo sa ating bansa na tugma naman sa ating minomonitor na masamang panahon sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod dito sa LPA na ating minomonitor, mayroon din tayong hanging easterlies na minomonitor na nakakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas na associated naman sa low pressure area. Dahil mayroon pa rin tayong easterlies at posibleng pagbabalik ng hanging habagat na makikita nga natin sa pinakalit na satellite natin na bahagya na itong nakakaapekto sa kanluran bahagi ng Palawan na magdudulot ng localized thunderstorm. Dahil dito sa kaliwat ka ng hangin, kapag lumakas ang LPA na ating minomonitor, hihilahin ito ang dalawang weather system na makakaapekto sa buong bansa.
Makikita nga natin sa ating pagtaya na sakop nito ang buong bansa dahil sa paghila nito ng hanging habagat at hanging easterlies na mainit na panahon na alam natin na nagpapalakas ng pagbuo ng masamang panahon o mga bagyo. Maghanda po tayong lahat at manatiling updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas upang makapaghanda ng maaga. Para maging updated, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Pakiclick ang bell icon at ilagay sa all para ma-notify po kayo sa mga bagong ulat panahon at huwag kalimutan mag-share para marami po tayong maabisuhan ng mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa mabababang lugar at mabundok na lugar na lubhang mapanganib. Kaya ang inyong pag-share ng ating ulat panahon ay malaking tulong sa mga kababayan natin upang makapaghanda sa parating na sakuna. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all. Mahalaga ang pagiging handa sa anumang sakuna. Kung mayroon kang katanungan o pangangailangan, huwag mag-atubiling magtanong. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa hanging easterlies na nagdadala ng mainit na temperatura, localized thunderstorms ang inaasahan na magdudulot ng maulap na papawirin at pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Hilagang Luzon, Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan Valley Region, Isabela Region, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Quezon Province, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Maaliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, bahagyang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na kung minsan ay katamtaman hanggang sa malakas. Timog Luzon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Marinduque, Romblon. Mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Maaliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na kung minsan ay katamtaman hanggang sa malakas. Kung ang thunderstorm ay fully developed, maaaring tumagal ang pag-ulan ng 1 hanggang 2 oras na posibleng magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa. Temperatura sa Luzon. Lawag, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Tugigaraw, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio, 16 hanggang 23 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay, 22 hanggang 30 degrees Celsius. Legazpi, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Visayas, dahil sa pinagsamang epekto ng hanging easterlies at low pressure area sa silangang bahagi, maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan, lalo na sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Mataas ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Magiging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, maaliwalas sa panahon sa umaga hanggang tanghali, ngunit maulap na papawirin at pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Mag-ingat sa biglaang malalakas na pag-ulan. Habang papalapit ang LPA, mas maraming lugar ang makakaranas ng pag-ulan. Temperatura sa Visayas, Iloilo, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Mindanao. Dahil sa epekto ng LPA, maulap na papawirin at pag-ulan ang inaasahan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao, Davao del Sur, Davao Occidental, Compostela Valley, Davao Oriental, at Sarangani. Paghandaan ng malalakas na pag-ulan, localized thunderstorms, pagbaha, at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, maaliwalas sa panahon sa umaga, ngunit mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Temperatura sa Mindanao, Zamboanga, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Davao, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Palawan. Maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging habagat. Temperatura sa Palawan, Puerto Princesa, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Kalayaan Islands, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Karagatan, walang gale warning na nakataas. Iba yung pag-iingat sa mga nais pumalaot. Maganda ang inaasahang pag-alo ng karagatan, kaya malayang makapaglalayag ang mga mangingisda. Light to moderate ang inaasahan sa lahat ng baybayin. Ingat po tayong lahat, panatilihin ang pagiging handa at alerto sa anumang pagbabago ng panahon.